po, Bishop. Nawala po yung sounds niyo ulit. Okay na siya kanina. Sasalita na yung sounds. Hello? Ayan, nandiyan na ako? Yan, okay na po. Yan po. Oo. Ayan, tanong ko kayo kung nadinig niyo ako eh. Sige. Kumusta na kayo lahat dyan? Okay naman, ha? Dito. Sige, pray tayo. Father, in the name of Jesus, Lord, salamat Panginoon sa umaga ito, hapon dito, Lord. Walang distansya, Panginoon, sa iyo. Sa mensahe bibigyan mo, Panginoon, may encourage po bawat isa. Salamat sa direktor. Salamat po, Panginoon, na walang mataas, kundi pangalan ng Jesus lamang sa aming kalagitnaan. Salamat sa Santong Espiritu na nag-guide, nagtutulong po sa amin. Salamat sa inyo sa itang bibitawan sa hapon ito, sa umaga ito, Panginoon, sa ila. Salamat, Panginoon. Wala po kayo masabing salamat sa lahat ng nangyayari. Salamat pa rin, Panginoon. Hallelujah. Let protection be upon them, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory to your name. Amen, 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 amen. Good morning sa lahat. Ulit tao dito. Ang pabanggit natin ang kingdom principle. Hindi tayo lalayo sa kingdom kasi ito yung tinuro sa atin, Lord, para tayo magkaroon ng direksyon, mag-rule, mag-domain, authority, influence, lahat. Kung maintindihan natin, ang dito ay hindi ka basta-basta. At may nangyayaring ano diyan ngayon, katawag dito na tinatarget ang Dubai, na yung pag-iingat ni Lord, protection, guidance sa bawat isa. Amen? Sige, tingnan natin yung susunod na turo. Ito. God established only two priorities to mankind. The kingdom of God and the righteousness of God. Dalawa lang yan, ha? Dito. Na pag naintindihan natin to, hindi ka makangamba sa buhay. Hindi ka mag-aalala. Hindi, mag-rule ka pa. Mag-domain ka pa. Dito. Dalawa lang yan, ha? Next slide. Please. Matthew 6:33. Alam niya, kahit paulit-ulit natin to eh. But seek first the kingdom of God and His righteousness. Ayan. Kingdom and righteousness. Kingdom of God and righteousness. And all these things shall be added to you. Ano ba yung dapat idagdag sa atin ni Lord? Ano ba yung dapat maibigay sa atin, Lord? Ano ba yung mga tawag dito na pagpapala na para sa atin? No? Sige, tuloy natin to. Next slide, please. Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Pupuspusin ka. No? Tawag dito. Hindi ka lang pupuspusin ng Holy Spirit. Hindi ka lang mapupuspos. Magpupuspos ka pa. Tawag dito. Sige, dalawa lang yan, ha? Kingdom and righteousness. Next. Kingdom refers to the governing influence of heaven on earth. Yan. Pakinggan mabuti ito, ha? Kingdom refers to the governing influence of heaven on earth. Alam natin, sabi sa Bible, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi ng Bible, doon sa Matthew 4:17, repent for the kingdom of God is at hand. No? Ulitin ko, repent, repix, repent, kung may tuktok dyan, bumalik ka sa dating kinalalagyan mo na yun ang sinabi ng Lord kay Adan sa Genesis 1:26. Let us make man in our image according to our likeness and let them rule over the dominion, over the earth, over the sea, over the air, sabi ni Lord. No, dito. Pagdating sa Matthew 28:20, all authority in heaven ay binigay sa akin, sa langit at sa lupa. Therefore, sabi ni Lord, go ye. Dito. Make disciples. Take note the word, make disciples, not members, ha? Make disciples of all the nation. Sabi ni Lord, and lo, I will be always with you. Hindi sinabing make members, make disciples. Sabi nito, kasi maraming members, hindi na disciple.
dapat pag disciple, nag-obey. Yung member, tawag dito, take for granted lang yun. Kaya may mga member na 2 taon na, 3 taon na, wala pa ministry. Bakit? Kasi member lang. Tawag dito. Iba yung na-disciple, nagkakaroon ng ministry. Ito, kingdom refers to the governing influence of earth. Tayo nilagay dito para mag-rule over dominion. Meron akong na-prophesy dyan sa Daga Dubai. Hindi nyo alam ito, ha? Dito sa Pilipinas. Ito, to God be the glory, ha? Dito. Itong pastora nito, dyan sa Dubai, noong isang taon, na-meet ko siya dito. Mga bandang December. May kami ng mga pastor, natito siya. Pakinggan niyo ito. Sabi nitong isang bishop, nandiyan pa na si Bishop Medina, magpa-pray ka dyan. Kasi walang nahulog sa lupa na sinabi sa akin yan. 3 prophecy ang nililista sa akin na ako ay magkakaroon ng business, magkaroon ako ng business, no? Magkakaroon ka ng eskwelahan, at dadali ka Lord sa abroad. Sabi sa naulibot ko yung buong Asia, sabi niya. Hindi ko naman kalala yung babae na ito. So sabi ko, nung hapon na, ang prayer niya, Lord, pa-pray nga ko dito sa bishop na ito, sabi niya. Nagkataon na hihintay pala siya doon sa parking. Sabi ko, Pastora, may word si Lord sa iyo. Ay, sige po, sabi niya, hinihintay ko nga po yan eh. Hindi ko po ito kinala, pero sabi ni Lord, meron kang hinihintay, napakalaking blessing, sabi ni Lord. So many years, nasabi siya, hinihintay mo yan. And the Lord is saying to you, sabi ng Lord, meron ko nakitang baon ng kaha ng mga tinatawag dito na mga napakaraming blessing. Maging financial, ginto, so and so. Tapos itong, sabi ko ni Lord, you are very influenced. Sabi ni Lord, pag nagsalita ka, hindi ka mapahindian. Sabi ni Lord, tawag dito ng mga tao. Tapos, pati mga local dyan sa Dubai, sumusunod sa iyo. Pati mga prominenteng tao, sumusunod sa iyo, sabi ni Lord. Aba, nagkwento. Siya pala, pati si Mactum nakasama niya sa kain sa restaurant. At yung shake diyan, binigyan siya ng building sa Pujera. Tawag dito. Tapos yung shake, pag may sakit, sa kanya nagpupunta, at yung mga, shake, punta tayo kay Pastora, magpapala tayo. Tawag dito. Ganyan ka pala influence, di ko alam yan, sabi ko sa kanya. Bisa wala ka alam sa akin, pero lahat ng sinabi mo, totoo yun, sabi niya. Ibig mo si Mactum, kasama niya kumakain sa restaurant. Tawag dito. Ito maganda, bumalik ka na dito. Sabi niya, pinabalik ka sa Pilipinas nito pero nakabalik na dyan. Sabi niya, tawag dito, walang flight, kung gusto nyo, sunduin niyo ako. Tawag dito, pasundo. Tawag dito. Ang alam ko, diyan binaba kay Mactum airport. Sabi ko, tigasin pa na ito. Tawag dito. Ito maganda. Pisa, pwede mo ba akong tatayan? Ha? Sabi ni Lord, whether you like it or not, ikaw ang tatay ko ngayon. Tawag dito. Ba hindi ganun kadali yan, sabi mo gano'n tayo dito. Mga kapatid, sabi ko, tinan mo yung prophecy, nakaka-encourage, tawag dito. Kasi, sabi dito, kingdom refers to the governing influence of heaven on earth. Binigyan sa atin ni Lord yan para mag-encourage. Binigyan sa atin ni Lord para bigyan ng direksyon sa mga tao. Binigyan sa atin ni Lord yan, tawag dito. Para sila magkaroon ng direksyon. Alam mo ba yung sinabi mo sa akin blessing? 12 years ago, hinintay ko yan. Sinabi mo lahat. Ito lahat sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Magkakaroon ng bankrupt sa mundo, magkakaroon ng economy na collapse, pero yung langit hindi. Tandaan nyo yan. Tawag dito. Kasi tagalangit tayo. Tandaan nyo, bisita lang tayo dito sa heaven. Kung hanggang ikaw meron kang righteousness na pagsunod sa Diyos, hindi ka matatalo. Hindi ka maubusan at hindi ka mangangaba sa buhay. Amen? Next slide, please. Righteousness refers to the alignment and positioning with the government authority. Naka-align ka sa heaven. Naka-align ka kung ano sabi ni Lord sa iyo. Ibig sabihin, nakaposisyon ka. Tawag dito. Ikaw ay taga-lupa na taga-gobyerno ng langit. Tawag dito. Na binigay sa ating authority to rule over the dominion, have power in this earth. Pero sa totoo, nakangamba pa rin ng tao. Totoo na yan. Totoo yan. Nag-aalala sa buhay.
Hindi nawawala yan eh. Lalo rin nangyayari sa inyo dyan. Tao dito. No? Eh dito, inaano naman tao dito. Taas ng gusalinaw. 130 na. Sa Martes, 170 na raw. 170 pesos. No, dito. Kaya ayaw nang pumasada ng mga jeep. Wala namang kita eh. Tao dito. No? Pero magtataka ka. Makikita mo dito, ang dami sasakyang bago ngayon na walang plate number. Oo, tao dito. At ito nakakatuwa. Noong 2 weeks ago, nagdedicate ako ng sasakyan dito. Sabi ko, sister, sabi ko, ang maraming gusto nila ngayon, kabili. Bisap, sinalo ko yung sinabi mo na mayroong expander na kukunin. Sinalo ko yun. Oh. Ito makakahulugan o kasto, kasto. Sabi niya, sipin mo yan. In times of famine, the righteous have plenty. Tandaan niyo yan. In times of famine, the righteous will satisfy. Na natin yan ha, kapatid, tawag dito. Labanan dito righteousness ha, sabi ko sa inyo, dahil nasa kingdom ka, kailangan nakaroon natin yung righteousness ni Lord. Tawag dito. Next slide please. Our highest priority and greatest desire should be to enter the kingdom of God and to thirst for a right relationship with God, with Him, and with His heavenly government. Mare-relax ka kahit merong gulo dyan. Dito. Kasi sabi ng 1 Timothy o 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan nila ng spirit of timid o ng tinatawag dito ng fear. Binigyan tayo ng salita na sound mind, love and sound. Ano ba yung maadinig mo? Ano ba yung ano na yan? Hindi ka makakamba. Bakit? Binigyan ka ng ano eh, ng spirit of love, ng di fear, kundi sound mind. Pag sinabing sound mind, relax ka lang. Tawag dito. Amen? So, ang highest priority natin and greatest desire should be enter. Ibig sabihin, pag nasa kingdom ka, provided ka ni Lord. Tawag dito. Amen. Next slide, please. Discovering the priorities. Ayan. Ma-discover natin yung loob nila, kalooban ng Diyos natin. Ano ba ito? Tingnan natin ito ha. Number 1, 2, 3, 4. Life is designed to be simple. Ayan. Not complicated. Yung buhay nga natin, dinesign to simple lang, pero yung iba, ginagawang complicated, pinahirapan. And the key to simplifying life is prioritization. Ano ba yung pinuuna mo sa buhay? Ayan. Ano ba yung first sa'yo? Identifying the right priority of life is the key to a successful and fulfilled life. Tulad yan, ngayon, meron ganyan kaguluhan, no? Meron kayo nadidinig. Siyempre, kapag ikaw ay walang Word of God, wala ka na binabasang Bible, wala kang tinatawag dito na salita ng Diyos, pag nagsalita yung maniniwala ka pa sa kapitbahay na hindi naman Christian. Kasi wala naman siyang word, tawag ito. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dito sa Pilipinas, ang IFP ay nag-conduct ng 32 na taon na nila ng Intercessor for the Philippines sa Bacolod. Yung ginanap sa Bacolod ngayon 3 days yun. May tumawag sa akin taga-church. Dito sa church, nung naka-attend dyan sa Bacolod. Oh, Bishop, sabi ko, saan ka ba kayo? Ay, nandito po kami sa Bacolod. O, ano balita dyan? Umattend po ka ng IFP. O, kumusta? Bishop, yung tinuturo nyo sa amin, tinuturo dito ngayon. Ha? Opo, dito. Advance po pala tayo. Ito God be the glory. Sabi ko, di tayo late. Sabi gano'n. Kaya po natatawa kami, tinuturo ni Prophet Shadow, tinuturo ni Bruce Allen, tinuro nyo sa church. Nag-English na sila, Bishop. Salamat sa Panginoon, di tayo late. Sabi ko gano'n, tawag dito. Yun lang. Sa totoo, gusto namin umuwi. Kaya flight namin bukas pa. Dito. Pero bakit? Tinuturo nga po, tinuro sa church lahat yun eh. Hindi nga tayo late, salamat sa Panginoon. Identifying the right priority of life is the key to a successful and fulfilled life. Ano inuuna natin? Ano una natin? Tawag dito. No? Siyempre, tawag dito, ayan, iba ganito, no? Bigyan ng halimbawa kayo. Pagdating sa gawain, sasabihin ng iba, mag-online na lang tayo. Dito. Okay na lang, dito.
Kasi masyadong napapanganib na, makakatakot na. Pero, pagdating sa gym, nakapag-gym. Tawag dito, no? Nakakapunta sa mga restaurant, nakakapunta sa mga, pero pagdating sa Panginoon, online na muna tayo. Yan ang priority mo. Tawag dito, no? Pagdating sa physical, nakapag-exercise ka. Pero pagdating sa gawain, ayaw mo kumain ng salita ng Diyos. Tawag dito. Yan ang prioritize your priority. Ano yung priority natin ngayon? Tawag dito. Nakakapasok sa trabaho. No? Pero pagdating sa gawain, ang daming kuskus balungos. Tawag dito. Ang daming alibay. Tawag dito. Sasabihin, nakakatakot na, ganun na. Alam nyo, kahit natutulog ka, gusto ko ni Lord, wala tayo magagawa. Tawag dito. Si Lord lang yan. Tawag dito. Kaya ako, sabi ko sa leader, the church, kung ako magpapakita ng takot sa pamilya ko, patatakot lahat ito. Kung magpapakita kami ng takot sa inyo, matatakot kayo lahat. Tawag dito. Kaya i-encourage namin kayo. Tawag dito. Hindi tayo magpapakita anong kailangan natin ngayon sa panahon na ito. Tawag dito, maglingkod kay Lord at huwag kayo magsasalita negative. Sabi ko, kailangan natin positive sinasabi natin ngayon. Tawag dito. Walang reklamo. Sabi yung mataas. May tumawag sa akin, sabi niya, Bishop, tawag dito, taas ng gusalina. Tawag dito. Binigyan ka ng sasakyan eh. Gusalina pa rin yung team mo. Hindi ka naman magbabayad ng sasakyan. Sabi ko, tawag dito. No? Minsan yung ganyan, natin, yung pag binigyan ka ng sasakyan, bibigyan ka ng pang-maintenance, bibigyan ka ng panggulong, bibigyan ka ng panggusalina, bibigyan ka ng lahat, Lord. Tawag dito. Bigay yan eh. Tawag dito. Kaya magkakaalala sa talaga pinaprioritize mo eh. Tawag dito. Pag binigyan ka ng trabaho, be-bless ka. Pag binigyan ka ng business, be-bless ka dyan. Tandaan nyo. Si Lord, di bawi-bawi. Next slide, please. Priorities define us. Yan. Principal things is putting first things first. Ano yung dapat mo unahin? Dito. Establishing what is most important. Placing primary focus in order of importance. Painom muna. And giving the highest value and effort to what comes first among all others. Ano bibigyan mo ng halaga sa lahat yan? Dito. Gawain sa Panginoon. Dito. Unahin natin yan. Seek ye first the kingdom. Yun ang righteousness. Dito. Ang iba ganito eh. Dito sa Pilipinas. Hindi ba ganito sabi ng family first muna? Ano kalagay sa Bible yung family first? Sabi naman, seek ye first the kingdom. Hindi sinabing seek your family. Tawag dito. Kasi masabi ganyan mga tawag dito. Mga namimiloso po pa. No? So, the principal things is putting first things first. Tawag dito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano man nangyayari, unahin mo ang Panginoon, hindi kayo pababayaan. Tawag dito. Itong natin ngayon. Sometimes, inaano ni Lord pagdating sa financial, magkaroon tayo ng shaking. Pero ayaw ng tao yan. Tawag dito. Bakit? Diyan tinitingnan ni Lord kung ikaw, tawag dito kung saan ka nakatingin, kay Lord ba, o sa material o sa financial. And all these things, sabi, added na lang eh. Tawag dito eh. No? Pati yung binata o dalaga na walang asawa, dadagdag lang yan. Tawag dito. Hindi hinahanap yan, dinadagdag lang yan. Tawag dito. Kaya yung mga dalagit, dyan, huwag kayo mag-alala. Sabi naman, and all these things shall be added into you. Kasi may appointed time. Tawag dito. No? So, ano yung unahin mo na dapat unahin mo na si Lord ay prioritize mo, di ka taro, di ka lugi. Hallelujah. Amen. Next slide, please. When your priorities are correct, ayan, you preserve and protect your life. Failure to establish the right priorities cause you to waste two of the most important commodities. Ayun, your time and your energy. Minsan gumagawa tayo hindi pinapagawa ni Lord. Yun. Kaya yung ating ang lakas, yung tawag dito, yung mga ating tinatawag dito na energy, pwede ka manghina, tawag dito. Minsan nagpupuwit sa hindi dapat pupuwitan. No, tawag dito. When your priorities are correct, kung ano yung inuuna mo, at tama, pinapreserve mo yung life mo.
Tawag dito kay Lord. Failure to establish the right priorities cause you to waste two of the most important commodities. Yung ating oras, panahon, nasasayang, at yung ating lakas na nangihina. Tawag dito. Tandaan nyo, ito natutunan ko sa magulang ko, ang trabaho hindi nauubos. Tandaan nyo, pero katawan nangihina. O yan. Sa babae, araw-araw, nagdanabayan eh. Tawag dito, luluto. Tawag dito. No? Pero yung inuna mo si Lord, siya bibigyan ng strength. Hallelujah, energy sa iyo. Amen. Next slide, please. Correct priorities. Protect your time. Ayan. Do not abuse or waste it. Paano yun? Aba, kung ano yung pinapagawa ni Lord, yun gagawin mo. Tawag dito. Hindi yung alam mo, matutulog ka na, pahinga muna, ginagawa mo pa na hindi naman pinapagawa sa iyo. No? Protect your energy. Kaya pagdating ng linggo, hindi maka-attend, late pa, tawag dito. Bakit? Hindi pinapauna ni Lord. Protect your talents and gifts. Binigyan ka na Lord ng talents. Yung pagkanta, talents yan. Dito. Yung pagtugtog, talents yan. Dito. Iba yung gifts sa talents. Yung talents, yung marunong kang sumayaw. Bata pa lang, instinct na, marami siya. Pero yung gifts na binigyan ni Lord sa atin, yung Holy Spirit na katira sa atin, dito. May kwento, merong tumatawag dito sa akin na, sa ibang church to Mr. Natuturo pa ba kayo ng hearing? Bakit? Kasi nasa barko ako, sa inyo ako nakikinig eh. Dito eh. Kaya natuyo po ako wala po akong kausap dito eh. Sabi ko, hindi naman kita pwedeng turuan kasi may pastor ka. Dito, ibang church. Hindi naman ako siya nagturo ng katulad niyo eh. Ay, ako, mahirap yun. Baka mag-away pa kayo. Away pa ako niya, sabi ko. Dito. So, tawag dito, kung meron, makinig ka na lang. Ano ka? Dito. Protect your decision. Protect your discipline. For it simplifies your life. Dito. Yan ang proteksyonan mo. Dito. Ibig sabihin, huwag ka magdidesisyon na hindi ka na-film. Kasi meron pastor na pwede kang, pastor na pwede kang, o leader pwede kang magpa-counsel. Tama ba ito, desisyon ko na ito. Tawag ito. No? Iba, tinatawag, hindi naman pinapawi, mag-uuwian. Tawag dito, sa takot lang. Tawag dito. No? Pagkatapos, gusto bumalik na naman. Tawag dito. No? Hindi ganon. Tawag dito. No? Kasi, akala mo, may film ka kaya nadinig. Tawag dito. Mas pinapakinggan mo yung ugong ng dito. Mas matindi yung bomba ni Lord. Hallelujah. The Word of God, matindi yan. Hallelujah. Amen? Protect your discipline for it simplifies your life. Correct priority. Ilan? The next slide, please. Wrong priorities. Naku, may mali pa lang pinuna tayo, no? You will find yourself busy with the wrong things. Ano na yan? Majoring in the minor. Yan. Dito. Yung mga, talatay, minimajor natin yung mga simpleng ano lang, tawag dito, na gawain. Doing what is unnecessary. Hindi naman dapat ganun, ginagawa, tawag dito. No? And becoming preoccupied with the unimportant. No? Na-occupy yung oras mo sa hindi naman dapat gawin, pinapagawa. In the process, you risk abusing your talents and gifts. Tawag dito. Hindi ka tuloy magamit ni Lord. Dito. Kasi masyado ka nag-aalala sa buhay. Dito. Ano ba mangyayari? Tawag dito. No? Lahat tayo epekto ng pagtaas ng gasolina. Lahat, tataas lahat, tataas. Tawag dito. Ako, praying namin dito, huwag mag-panic buying. Tawag dito. Kasi alam mo naman ng mga Pilipino, pag naka-ano yan, konting ano lang yan, tawag dito. No? So, you will find yourself busy with the wrong things. May major mo yung minor. Gagawa ka na hindi pinapagawa. Dati, masyadong okupado sa hindi naman importante pinapagawa. In the process, maintindihan nyo ito, kayo mismo kakausapin, Lord. Ano ba pinapagawa sa atin na hindi naman natin ginagawa? Tao dito. No? Yun lang, nag-iisip ka. Ikaw na, di ba, nandiyan ka sa Dubai. Inisip po yung sa Pilipinas. Tao dito. No? Mag-pray ka lang kay Lord. Tao dito. So, mag-pray ka lang kay Lord. Kasi Lord,
dinala mo ako dito sa Dubai, Panginoon. Salamat po, tawag dito. Meron kang purpose sa akin dito. Ganun lang, tawag dito. Ngayon, kung ano yung matutulong mo sa pamilya mo, tuloy mo. Pero tinatawag dito, unahin mo yung pinapagawa ni Lord sa iyo. Next slide, please. Why is the principle of priority is important in the kingdom? Yan. Because priority is the essence of life. Napakahalaga ito sa buhay natin. Tawag dito. Kaya di ba, sabi ng isang man of God, tawag dito, kung meron kang priority, meron kang vision. Tawag dito. Inaunahin mo kung ano pinakita ng Lord sa iyo, yun ang priority mo. Eh kung wala ka nakitang vision, gagawa ka na, hindi mo nagagawa ng Lord sa iyo. Ano nangyayari yan? Ambisyon. Tawag dito. Hindi na pangitain. Tawag dito. So, why is the principalities or principle is priority in the important in the kingdom? Because priority is the essence of life. Then, next slide. What are these priorities that matter most in the human race? Ayan, ito pinaghahanap ng tao. Water, food, clothes, housing, protection, security, preservation, marami. Tawag dito. Hindi masama, tawag dito. No? Pero lahat yan, ng Panginoon, alam na ng Diyos yan. Alam ni Lord yan, tawag dito. Kaya lang, tao, hinahanap pa rin. At yung iba, kung magtrabaho, lalo sa Amerika, 3 beses ang trabaho, tawag dito. Payaman ng payaman. Pag may kasakit naman, hindi mo madadala. Oh, this, mga hayap. Tawag dito, ba, pagkain, damit, tawag dito. No? Next slide, please. The priority of God. Ito dapat natin unahin. Biblical to, ako alam nito eh. Pinag-aaralan natin, lagi yung pinag-aaral yan eh. Lagi yung, tawag dito, na kumaga sa busog na kayo, tawag dito. Pero ba't pinapaalala ng Diyos? Kasi si Lord, hindi malilimutin, tayo malilimutin. Tawag dito. So, next. Ayan, Jesus Christ came to earth and established God's number 1 priority. Yeah. Nung bumaba si Lord dito, binaba niya, tinatag niya, tawag dito, yung number 1 priority ng Diyos sa atin. Tawag dito. Kasi tayo nag-aalala eh. Nag-iisip, tawag dito. Nag-worry sa buhay. Tawag dito. No, lahat na, tawag dito. Ano yon? Next slide please. Ayan, Matthew 6:25. Tingnan magbuti, pakinggan dito. Bugbog na kayo dito eh. Therefore, I say to you, sila nagsasalita, hindi ako ha, do not worry. Pag binasa niyo Matthew 25, sa 34 yan, mababasa niyo, 6 na worry. Do not worry, worry not. Dito. No? Bakit puro worry? Kasi nag-aalala ang tao eh. Dito. Hindi mabuti ito. Do not worry about your life. Hinahinarap ang tao, pagkain, damit, di ba sama yan, ha? Dito. What you will eat and what you will drink, nor about your body what you will put on. It's not life more than food and the body more than clothing. Kami nung tinagap namin si Lord, nagkaroon kami ng pagsubok. Hindi ko naisip kung kakain pa ba kayo ng masarap na pagkain, magbibis pa ba ng maganda damit at mapag-aaral ko pa yung mga anak ko sa eskwelahan na maganda. Tawag dito. Sunod lang kay Lord. Tawag dito. No? Hindi ko pa nabasa noon yan eh. Tawag dito. Sunod lang kami kay Lord. Next slide please. The word worry means to consume the mind with thoughts or mental occupation rooted in fear of the unknown. Tingnan natin ito ha. Yung dong salitang worry ay ibig sabihin, itong utak mo, itong isip mo, punong-puno na tinatawag dito, okupado, na may mga tinatawag na naugat na ng takot of the unknown. Tawag dito. Eh, mayroong word eh. Tapos nag-worry pa rin. Tawag dito. No? The mental occupation rooted in fear of the unknown. Di ba, meron ako 10 kinatatakutan ng tao. Ano yon? The fear of the unknown. Isa yun. Tawag dito. Takot mamatay. So, ayan, di ba? Hindi naman, sabi na, Lord, kunin mo na ako. Tawag dito. Sabi lang yun. Tawag dito. Hindi ba ako saan pupunta?
Kung di mo alam talaga si Lord. So, fear of the unknown. Natatakot siya na hindi niya maintindihan. Tao dito. Maraming ganyan tao. Dito, kaya huwag na tayong gumaya dyan. Next slide, please. Matthew 6:27. Look at the birds of the air. Hindi ka ibon, ha? Hindi tayo ibon. For they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? Di ba mahalaga tayo dyan? Eh, pinakakain yung ibon eh. Tao dito. Tayo pa. Which of you by worrying, worrying na naman ha? Add 1 cubit of his stature. Paano ko? Papatangkad ba sa yan? Pagpapalaki ba sa yan? Pag-alala sa buhay? Hindi. Tao dito. Ayan ang sinasabi ng Bible sa atin. Kapatid. Hallelujah. Ano ibig sabihin dito? Next slide, please. This means that our life to God is more important than our basic needs and should never be sacrificed for the sake of those. So don't worry, He's got you covered. Eh, urutin ko, ang tao, talaga nag-aalala. No? Dito, tao dito. Ako, papayo kayo, ulitin ko sa panahon nito, hindi ka pwede magsalita ng negative. Kasi sabi ng Numbers 14:28, kung ano sa pakinig ko na sinabi mo, gagawin ko yan sa'yo. Sabi ng Bible yan, ha? Bakit nagsalita si Lord ng gano'n sa mga Israelita? Kasi pag pinag-aralan yung verse ganito, sabi ni Lord, hanggang kailan ko kayo titiisin, kayo marireklamo. Sabi ni Lord, ano tayo dito? Ganun salita ni Lord, tayo dito. No? Pinakain ko kayo ng pugo, pinakain ko kayo ng mana. Ibig sabihin, proteksyonan kayo, ginaidan ko kayo, sa lahat ng oras ng bahay. Nagre-reklamo pa rin kayo. Sabi ni Lord, no. Iniisip nyo, hindi makakapasok yung mga bata, sabi niya, at yung mga 20 pataas mga pasok, hindi. Sabi niya, si Caleb lang at saka si Diyos ang papasok. At yung mga bata papasok, yung mga tatanda, mamamatay sa ilan. Kasi reklamo na reklamo. Tawag dito. Pinagpala na, reklamo pa. Tawag dito. No? Nakarinig na ba kayo ng kwento na ganito? Pambira naman, baka na naman. Kahapon baka na naman ang ulam ngayon. Sipin mo yan. Baka daw, tawag dito. Kami nga nung sinubo kami, baka sa kanila yung baka eh. Tawag dito eh. Pag naintindihan natin to, mga kapatid, hallelujah. Do not worry, He got you covered. Proteksyon ka ni Lord, hallelujah. Amen. This means that our life to God is more than important than our basic needs. Alam na Diyos yung kailangan mo eh. Unahin mo lang siya. Unahin mo yung kanyang kingdom, unahin mo yung righteousness, and all these things shall be added unto you. Simple. Tao dito. At dito sa panahon na ito, diyan ka makakita ng supernatural. Tao dito. No? Kaya sabi nga nito, yung pastora na ito na nakilala ko, Bishop, ano mo ba? Nakaganding giyera. Huh? Opo, nakaganding giyera. Inaapura lang ako bumalik ngayon doon. Hallelujah. Isipin mo yan ha. Bakit inaapura? Ay ako lang nakakalam ng sikreto na yon. Hallelujah. Amen? Kung bakit nakaganda sa kanya. Tao dito. Inaapura siya ng mga sheik. Gumalik ka na dito. Tao dito. Isipin mo mga sheik. Kaya sabi ko, influencer ka, pati mga lokal na napasusunod mo. Yung pala yun. Tao dito. Next slide please. Matthew 6:28-30. So why do you worry about clothing? Ito, worry na naman. Consider the lilies of the field, they grow, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, He will not much more clothe you, O little faith. Oh, yung pala problema. Dito. Kaya meron kang faith, naniniwala ka, hallelujah. Dito. So, bakit natin dito? Worry. Puro worry sila sa amin, Lord. Dito. Pag-encourage natin sa inyo, kapatid. Sabihin mo lang na patatagal trabaho mo, may protection kayo diyan. Dito. Sino ang protection nyo? Hindi UAE. Dito. No. Next slide, please. Ito. We must establish our relationship to God and to His kingdom.
Dito. Alam niyo sa kingdom. Alam niyo the beauty of the kingdom. Doon sa panahon nila sa ilang, nung dinala sila doon sa ilang, papunta doon sa promised land, mainit, pero meron silang ulap. Malamig sa gabi, pero meron silang fire. Isipin mo, may aircon, ha? Tawag dito. Lumalaki sila, yung damit nila lumalaki din. Yung pala lumalaki, yung sandals lumalaki din. Supernatural, ha? Tawag dito. May provision sila. Tawag dito, meron silang karne, may pugo sila. Tawag dito, yung pagkain ng angel, nakakain nila. Pag sila nauuhaw, sabi ni Lord kay Moses, pukpukumi ba to? Noong una, pinukpok. Noong pangalawa, nagalit. Tawag dito, sabi, kausapin mo, yung pangalawa, pinukpok, nagalit. Tawag dito. Sabi ni Lord, di mo pinakitang banal. Tawag dito. So, pinapakita dito sa atin ni Lord, we must establish our relationship to God and to His kingdom. Next slide, please. Matthew 6:31. Therefore, do not worry na naman, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek. Tayo yung mga Gentiles, pag sinabing Gentiles, outside Jew, tawag dito. And Gentiles kasi, yun sila mga pag-aanong, nag-worship sa idol. Salamat, nakakilala tayo kay Lord. For your heavenly Father knows that you need all these things. Ano ng Diyos? Omnipresence yan, omnipotent God, omniscient God. Alam niya, iniisip natin, tawag dito. Alam niya, pati buhok natin bilang, Lord. Hallelujah. So ano pagka mag-worry sa buhay? Sinasabi natin, malaki ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Tapos sasabihin natin, sabi natin makapili mangutang. Hindi ka naman, unahin mo si Lord. Hallelujah. Amen? Next slide, please. We should not be motivated by human needs. Food, water, clothes, shelter, and the like. Ito, pakinggan mabuti ito. May tumawag sa akin, sabi niya, Bishop, ano ba nakukuha mo sa panahon nito? Tumaas ang crudo, tumaas ang gasolina, eto naman tao, baka magpanik. E di magtanim tayo. Sabi ko, paano kung magtatanim, Bishop, puro bato niya sa bahay niyo. Wala namang lupa dyan. Ba't sinabi ko ba sa bato ko magtatanim? Sabi ko, sa nakuha kay Lord, sabi dito, pakinggan mo ito, sabi ko sa kanya, sabi dito, anong tinanong mo, maaari ka dyan, sabi gano'n. Sabi ko, ito yung magandang magtanim ngayon. Hallelujah. Bakit? Magtanim ka ng financial, magtanim ka ng blessing sa tao, magtanim ka ng tawag dito, hindi ka patutuyan ng Diyos dyan, tandaan mo, sabi sa kanya, tawag dito. Kasi, iba, ito, ulitin ko ha, may mga tao na, tawag dito, binigyan na ng sasakyan, blessed na, iniisip pa yung pag-gusalina, tawag dito. Kahit tumaas yan, tawag dito, mas mataas, mas malaki ang Diyos natin yan, tandaan natin. Aking sinasabi, magkakaroon ng kalamin ng bankrupt sa pero si Lord hindi. Sabi ng Bible doon sa Psalms 37 verse 25, ako'y naging bata at ako'y tumanda. Hindi ko nakita nagpanimo, sabi ni David, ang anak ng tao ng Diyos. Ito nga yung gaganda ng bihis nyo. Dito. Naka-make up pa kayo. Dito, iba sa inyo. Dito. Iba sa inyo, yung buhok nyo, napapa-aulat pa nyo. Dito. Meron pa kayo pabango. Dito. Ano pa sasabihin nyo? Dito. Kaya we should not be motivated by human needs. Si Lord ang magbibigay dyan. Dito. Hindi mo hinahanap. Dito. Binibigay ni Lord. Hallelujah. Di ba sabi ng Bible, doon sa Philippians 4, and my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Siipin niyo yan. Dito. Sabi ng Bible sa Ephesians 1:3, blessed be the God of our Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Nauna yung spiritual na blessing, pakinggan niyo mabuti ito ha, para maintindihan. Yung spiritual, ano ba yung spiritual? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word became blessed, and become reality. Dito, no? Pag nilisan ka ng Word, dito, Spirit yun. Dito, tandaan nyo. And the Word become blessed, become reality. Kaya sabi nitong babae na ito, taga-Dubai, Bishop, nilunis mo yung salita na yun, nag-manifest to God be the glory, sabi niya.
For so many years, inintay ko yun. Nag-manifest, sabi niya. Eh, si Lord lang po yan, sabi ganun tawag dito. Next slide, please. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo si Lord. Tingnan mo ha, sabi nito babae na ito, bisa pag pumunta ka sa Dubai, pumunta ka pa rin sa ito, hindi ko alam. Sabi niya, pagpunta mo, pagsasalita kita sa church namin. Eh marami silang outreach. Eh naku, baka hindi ko maalam kasi ladaro lang po ako dyan. Hindi naman ako talaga anong tawag dito. Na basta pagsasalitain kita. Sabi, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen. Ano ba gusto mo idagdag ni Lord sa iyo? Ayan. Sabihin mo, Lord, ito po, dito. Ito po nangyayari, ito po, alamig, ano dito, nangyayari dito. No? Yun lang, ikaw may peace, meron kang joy, meron kang tinatawag dito na ano sa buhay mo, dito, lamang ka na dyan. Kasi iba, uminom ng gamot para makatulog. Pero kung kaklase, kabats ko, nakausap ko, alam mo, sabi niya, para ako makatulog, inom pa ako ng gamot. Dito. Eh ngayon, sabi ko sa kanya, pwede ka bang mag-online, manood ka? Sabi ko sa kanya, dito ba ako pumunta ng Amerika, mag-ano ka na. Aba, binigay ko yung ano sa YouTube para makita niya. Sa, ano, aba, nakatulog, minum ng gamot, hindi nakapanood. Sabi ko, sinasabi ko sa iyo, tawag dito eh. Ano? Kasi si Lord, kay Lord ka, kay Lord, mahimbing ka. Ito, pasalamat ko sa Diyos. To God be the glory, ha? Di ba sa doktor, nagpapakonsulta ako, nagpapatingin lang ako. Tinanong ko ng doktor, Bishop, ikaw ba nakakatulog ka pa sa... Opo. Ano lang, hindi po ko may naman. Alam mo ba lahat ng pasyente ko dito na anday isa hindi makatulog? Pero ikaw, sabi nakakatulog ka. Oo nga, masandaran ako, tulog na ako. Sabi ko sa inyo, dito. Eh, biyaya talaga ng Diyos sa'yo yan. Hindi, grasya ng Diyos sa'yo. Sipin mo lahat ng pasyente ko, hindi dinadaig, hindi sila makatulog. Pero ikaw nakakatulog ka? Opo, sabi ko, sabi dito. Meron pang bonus yun sa tanghali minsan, sabi ko. Sabi dito. Ganyan si Lord, sa piling ni Lord, sa presensya ng Diyos, mayroon peace and joy. Okay. Next slide, please. Here, Jesus clearly stated God's number one priority. Seek first the kingdom, discover it, understand it, and enter the kingdom of heaven. Saliksikin mo. Dito, no? Seek first. Dito. Para makita mo, discover, at maunawaan mo. Hanggang makapasok ka sa kingdom. Dito. Eh, iba nasa kingdom, nasa pintuan, para sa loob ng kingdom. Dito. Paano malalaman na wala sa loob? Dito. Eh, ang priority hindi si Lord. Hello? Ano priority? Nauna pa mamasyal. Nauna pa mag-shopping. Nauna pa mag-ano. Dito. Dapat ang priority natin, si Lord. Sa lahat. So, yun sabi ng Bible. Dito. Seek Him first. Amen? Si Lord, nakukuha pa ba natin? Next slide, please. So, what will happen? Matthew 6:34. Ayan. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things, sufficient for the day its own trouble. Noong nagturo ako kala Pastor Akit ng isang linggo, nandun yung mga taga Mindoro, nandun yung asawa ni Pastor Man, dito. Nandun yung mga Pastor Mindoro, ng Batangas, dito yan, anniversary. Alam mo, kinukwento ko yung paano si Lord nagbe-bless, dito. Si Lord kako may aplido. Hindi nakanga sila lahat. Apelido. Oo. Alam na nyo kay Lord, Jesus. Diyos. Pero yung apelido hindi alam. Bakit may apelido ba si Lord? Oo. Ang apelido Lord, Jesus di maunahan. Sa kanila. Sabi ito. Bakit? Sabi nila, aba, nasa bahay bata ka pala ng nanay mo. Nakahanda na yung kuna mo, nakahanda na lampin mo, nakahanda na gatas mo, lahat. Oh. Anak ano, di ba? Ikaw ba naghanda? Hindi, si Lord. Pinaganda yung magulang mo. Dito. Alam mo, sabi ng asawa ni Pastor Akit, ni Pastor Maan, Bishop, pasasabugin ko ito sa Bindoro. Sabi niya, parang bata, pasasabugin daw. Dito. Kasi, tato sinabi mo. Dito.
hindi natin maunahan si Lord sa lahat ng bagay. Dito. Kasi inuunahin mo siya, talaga dadagdag eh. Eh, hindi ka pa kakakakuha, binigyan ka na, believer pa tayo, pinagpala na tayo, sabi ko gano'n, ano, Kristiyano ka, sabi ko. Ito, pakinggan niyo mabuti ito. Ito naging analogy ko eh. Sabi ko sa miss ko noong araw, kung ang believer tayo, hindi tayo pinabayaan, ngayon pa tayong believer. Ganun lang kasimple. Dito. Ba't ka mag-aalala? Eh, sundin mo lang. Seek mo lang yung gusto niya. And all these things shall be added unto you. Eh, pag di ka nagbabasa ng Bible, wala kang salita, wala kang babalik kay Lord. Sabi ng Isaiah 55:11, di babalik ang salita kung walang bunga sa pinagsabihan ko. Kailangan meron kang word kayo. Kaya importante nagbabasa ng Bible. Eh, ang problema, maraming hindi nagbabasa ng Bible at wala din ng Bible. Kasi ang Bible nasa cellphone. Ayun yung mabuti ito, ha? Ang cellphone, hindi yan holy. Ang Bible ang holy. Dito. Ngayon, kung dumating ang panahon walang ilaw, ano babasahin mo dyan? Dito. Kaya importante, nagbabasa para may word ka kay Lord, may babalik kay Lord. At sasabi ng Bible sa Isaiah 43:26, let us reason together, set your case. Pwede ka makatwilang kay Lord. Pwede ka magsalita sa Panginoon. Hello? At hindi po natin, pwede kang mag-reasoning kay Lord. Magsalita kay Lord. Hallelujah. Makikinig yan. Tanda mo. Marami ng bagay. Next slide, please. Therefore, our priority assignment is to seek. To seek means to pursue. No, parang si David. Shall I pursue, Lord? Habulin ko ba? O, habulin mo. Study. Pag-aralan natin. Explore. Ang dito. No? Pag sinabi, siyasatin natin mabuti. Understand, unawain natin. Learn. Hanggang tayo matuto. And consider our highest priority is to seek the kingdom of God first, for it is the greatest priority above all others, and when we do, our needs will simply follow. Ganun lang pala kasimple yun. Tawag dito. Pumunahin natin ang Lord. Tawag dito. Ulitin ko ha. Pinagawa natin ngayon. The true kingdom principle. Seek you first the kingdom of God and His righteousness. So to seek means to pursue, study, explore, understand, learn, and consider. And our highest priority is to seek the kingdom first, for it is the greatest priority above all others. And when we do, our needs will simply supply. We said, ako naniniwala ko, even once, ibibigay ni Lord. Hindi lang needs. Ang needs, yung pang-araw-araw na pagkain. Yan, damit, yan yun, tawag dito. Pero yung wants, aba, iba na ito, tawag dito. O, luho na yan. Gusto mo bigyan ng sasakyan? Gusto mo ng bahay? Hindi mo sama yan, ha? Tawag dito. Even the wants, tandaan nyo yan, tawag dito. Kayang ibigay ni Lord. Hindi lang yung needs. Tandaan natin yan. Sa lahat ng sumusunod, even wants. At kahit di ka nanghihingi, alam ni Lord yan. Dito, kaya ibigay ni Lord yan. At ako, tatapatin ko kayo. At na kuripot na tao, ang gusto kang pagpalain ng Diyos, yung kuripot na yun, tawag dito, magbibigay sa iya. Tawag dito. O, ang dano niya, pagdating sa, ito, pasibaan kay Lord to. Ang pasibaan? Pasipsipan. Sa maraming, maraming sipsip sa kumpanya, kay Lord ka ng sumsip. Tawag dito. Hindi ka dugi, hindi ka talo. Tawag dito. Kahit, natin si John D. Beloved dahil sa hilig ni Lord din sa yung tibok ng puso ni Lord, tibok ng puso ni John D. Beloved. Tawag dito. No? Katulad ni Eliza, sip-sip kay Elijah. Hindi kita bibitawan kahit ano mangyari. Kasi alam niya may makukuha siya. Ganon dapat. Tawag dito. Kung alam mong tinatawag dito, may gagawin si Lord sa iyo. Kung sa tao na yun, ginagamit siya nun, huwag kang bumitaw. Hallelujah. Amen? Next slide, please. Conclusion na pala tayo. Ayan. Dito. Pagin niyo mabuti ito, ha? A kingdom is the sovereign rule of a king over a territory, domain, impacting it with his will, purpose, and intent.
It refers to the government of God, His rulership and dominion here on earth. Amen? So dito. Pakita natin dito. No? Huwag kang hihiwalay sa kingdom. Huwag kang tinatawag dito kasi kingdom ruling. Kingdom, tinatawag dito, dominion. Kingdom is authority. Tawag dito. Ulit kayo nasa kingdom. Hindi kayo, kingdom yan. Tawag dito. Diyan, litrato pa lang, ginagalang na. Bakit? Kingdom nga, dito sa atin, democratic republic. Ang pati presidente minumura. Tawag dito. Dito pag-ayaw na impeachment. Tawag dito. Kasi hindi nga kingdom. Tawag dito. Ngayon, dahil kayo naturuan kayo ng kingdom, tawag dito, ruling over dominion, huwag kang papayag, tinatawag dito na hindi ka basta-basta. Ikaw ay tinatawag dito, meron kang extraordinary, tinatawag dito, gifts na binigay si Lord sa'yo sa pamamagitan ng declaration. Tawag dito. Sa pamamagitan, pwede ka mag-rule. Ito mo isang babae na ito, Pilipina ito, nandiyan lang sa Dubai yan. Sabi ko sa kayo, ulitin ko, Mr. Pastor, hindi kita kilala, pero sabi, very influencer ka, pati mga local na papasunod mo, pati mga permanenteng tao dyan sa Dubai, sumusunod sa'yo, tawag dito. Aba, nag-confess. Pati mga Sikh, sumusunod sa akin yan. Pati si Maktoum, di wala kasama kumakain sa ano yan, tawag dito, sa restaurant. Hindi mo pala sabi ko ganun tawag dito. At sabi na very influencer, na tao. Pag nagsalita, dami na papasunod, tawag dito. Ano meron itong babae na ito? Tawag dito. At bakit siya gano'n? Tawag dito. Hindi nga niya alam yung kingdom eh. Tawag dito eh. Hindi nakula sa kanya yung tawag dito. Ruling, authority, domain. Nakapag-domain ka na, nakapag-rule ka na, hindi mo pa alam, sabi sa kanya. Pero very influential na bibig mo kung ano sabihin mo ng susunod na mga tao sa iyo. Nandyan lang yun. Tandaan niyo mga kapatid. Papakilala ko sa inyo pag napunta ako dyan. Gusto pumunta dito sa dito. Pumunta ka sa church yun eh. Pumunta dito. Dito. Gusto pumunta dito. Hindi makapaghintay eh. Tawag dito. Kaya nandiyan na uli. Tawag dito. Bumalik na. So mga kapatid, binigyan tayo ng anointing. Binigyan tayo ng glory. Binigyan tayo ng power. Lahat binigay sa atin. Tawag dito. Meron ka influencer ka. Pag naintindihan mo. Katulad yung babae nito, tawag dito. Simpleng Pilipina, tawag dito. Pero nakapag-rule. Isipin mo, sabi ko, ba't di kayo doon nag-church sa Pujera? Nasa Achmang kami, Bisap, sabi gano'n. Tawag dito. Kaya hindi ko magamit yung binigay lang sa amin yung doon. Dahil nandun yung shake. Hindi ko sino shake doon. Tawag dito. Sabi niya, basta pagdating mo sa Dubai, sabi niya, tawag dito. Isipin mo, pag may sakit, sa kanya pupunta. Pati matawas, pupunta tayo kay pastor, mag-pray tayo. Yung influence na yan, tawag dito. Nasa inyo yan, tawag dito. Magdo-domain kayo, mag-rule kayo, hallelujah, tawag dito. According to the will of God. Maging sa business nyo, pwede kayo mag-rule, pwede kayo tinatawag dito, mag-domain, hallelujah. Pwede kayo tinatawag dito, magsalita, magdeklara, tawag dito, declaration. Ano sabi ng Job 22:27? You will pray and the Lord will hear you. And you will declare, sabi ng Bible, and it will establish. Sabi ni Lord, tawag dito. Kaya gamitin natin yung bibig natin, hindi sa negative, kundi sa positive. Tawag dito. At sabi ng Bible, two kingdoms of the kingdom, principle, is righteousness. Seek first the kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. To God be the glory, mga kapatid. Pinagpala kayo ng Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po maka-encourage yung salita. In spite na meron nangyayari, Panginoon, na hindi maganda, Panginoon, sa Dubai, nadadami sila doon sa giyal ng Amerika, at ang ilang Panginoon, at ang Israel. Nandiyan pa rin, Panginoon, ang paghipo mo sa kanilang protection and guidance. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hanggang yung message ako sa inyo, Father. Ito pinalang, Lord. Noong akin nasa Israel, ang kwento isang babae. Ito, intercessor at tamboriners. Tambourines. May giyera sa Israel noon. Nagbababay sa Mount Carmel yung mga tao. Mount Carmel, taas yung Mount Carmel.
Pataas na rin pa, ano yun. Itong babae naka-receive kay Lord ng revelation. Pumunta ka sa Mount Carmel. Lord, sabi niya, nagbababa po ang tao. Sabi ko, pumanik ka doon. Ano po gagawin ko, Lord? Magtamburin ka doon. Tawag dito. Yun lang sinuto sa kanya, Lord. So, yung mga tao, nagbababaan, siya pumapanik. Sabi ng mga tao, ba't ka papanik kayo nagbababaan nga? Sabi ganyan. May revelation kay Lord eh. Nakarinig kay Lord. Yun yung importante. Meron, alamang ka. Sabi ko, pag nakarinig ka, alamang ka na. Ngayon, kitang-kita niya habang nagtatamburin siya doon. Tawag dito. Yung missile sa ulo niya, dumadaan. Tawag dito. No? Lumalampas, pero hindi sumasabog. Tawag dito. Bakit? May revelation sa kay Lord. Tawag dito. Kung may revelation ka kay Lord, may nadinig ka kay laban mo yan, kapatid. Ingatan ka ng Diyos. Meron kang testimony ngayon. Tawag dito. And in spite na tawag dito, may makagulo na ganyan, si Lord may supernatural manifestation, demonstration ng power para sa inyo. Hallelujah. Kailangan mo may hilig ka. Kailangan meron ka nakita. Ilalaban mo yung importante, nagbabasa ng Bible, kasi sa pagbabasa ng Bible, magkakaroon ka ng revelation. Magkakaroon ng understanding. Tawag dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, tawag dito. Sabi ko, ito napansin ko. Lord, ang dami mo dinadala dito sa church ngayon. Meron pa isang dinala si Lord sa amin dito. Taga Canada naman. Tawag dito, lalaki. Tawag dito, meron siya 4 na anak. Hindi ko siya kilala. Dinala dito nung na-prophesy ko dyan sa Olonga po babae. Pupunta sila sa Mount, dito sa ano tawag dito, Prayer Mountain sa Antipolo. Dito dinala sa church. Tawag dito. At itong lalaki nito, isang oras nagpe-pray doon sa, meron kami dito, altar call dito, alam niyo, altar call dito sa kwarto doon sa taas ng church. Isang oras na nagpe-pray, tawag dito. Sabi ko sa kanya, Brad, huwag kayo magagalit sa akin, may kasama kayong Chinese. Ito pong Chinese na kasama nyo, garbage po ito. Ano yung sabihin? Diniwala ito sa tongues. Doubt ito. Kaya kalaban pa kayo. Oo nga, sabi niya. Huwag niyo sa amin ito. Sabi ka ng tao dito. May pera lang ito. As masama sa inyo. Namimisyo kasi sila dito. Tao dito. Ito lalaki na ito. Tao dito. Bisa, meron akong 2 anak na babae. Prophecy pa, kapag-asawa na. Naku, hindi ko po kanila anak. Hindi ko pa nakita yun. Sabi gano'n. Pray nyo. Sabi ko, tsaka huwag niyo pilitin. Sabi dito, baka mamaya kasama punta yan. Sabi dito. Siyempre ko makaano sila na babalik ako dito sa Pilipinas. Dito. Kasi bibili ko ng makina para sa end time. Sabi ko. Sige po, sabi ko sa kanya. Hintayin ko kayo dito pagbalik dito. Mga kapatid, tao dito. Sabi ko, Lord, salamat po. Meron kang binadala dito, gusto mong bigyan ng direksyon. Bigyan mo tinatawag dito ng ng understanding sila. Ito ang sikreto, mga kapatid. Pag nakuha nyo ito, Ephesians 1:17. Sabi ni Pablo, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you wisdom, revelation, in the knowledge of Him. Take note, ha? Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 1:7 yan, ha? Tawag dito. Yung 1:9 yan. Tawag dito. Sabi ng Bible, Proverbs 29:18, without vision or revelation, man perish. Sabi ng Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Dito. Pantan nito mga kapatid, pag nakuha mo yung wisdom, nakuha mo yung revelation, nakuha mo yung knowledge, granted ang pray mo, kapatid. Huwag kayong ihiwalay kasi sabi ko kay Lord, Panginoon, sinabi mo sa amin, granted. Tawag dito. Babalik ko sa iyo, Lord. Hallelujah. Sabi ko nga sa inyo, 4 na granted na binigay ng Lord sa akin na hindi ko hinahanap. Pagbukulat ko, nandun lahat. Kaya sabi ko, hindi ako bibitaw sa word nito, Lord. Granted ang prayer namin. Granted, Panginoon. Humingi kami sa iyo. Kasi sinabi mo sa akin yun. Kaya binabalik ko lang po sa iyo. Okay, granted yung prayer mo. Tawag dito. Amen? Let us pray. Lord, maraming po salamat. Salamat sa mga nakinig. Salamat, Panginoon. Lord. Iba sa inyo may pera. Iba sa inyo sasabihin mo, okay ako. Pag trabaho ko, meron ako naipon. Lahat na yan. Tatawag dito. Pag hindi tayo marunong, tawag dito, pwede mawala yan. Pero yung wisdom, yung revelation, yung knowledge, pag nakuha mo kay Lord,
wala kang poproblemahin. Wala kang intindihin. Kasi si Lord ang lahat ang bibigay sa iyo. Hindi ka aasa sa tao, hindi ka aasa sa kainuman. Si Lord lang dito. Kaya tama sa amin, Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Salamat po sa bukas na tayo at mata sa spiritual na ma-encourage po kami sa bawat isang salitang binigay po sa aming Panginoon. Sa umaga ito, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord. Sabi mo sa iyong salita, hindi babalik ay yung salita na walang bunga sa pinagsabihan mo. Panginoon, salamat po. Sa lahat na ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat na may encourage po kami, Panginoon. In spite na mayroong kaguluhan nangyayari dyan, nandiyan ang protection mo, guidance mo sa bawat isa sa kanila. Ito po ang pray ko, in Jesus' name I pray. Amen. Shalom sa bawat isa. Shalom. Magandang umaga sa inyong lahat. Naway na pagpala kayo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tingnan mo nga naman si Lord, ano. Ano. Ako tapos na, pero may nakikita pa ako eh. I see the word increase. Tandaan nyo tawag dito. Hindi ko alam, tawag dito. No? Pero increase, ako nakikita, tawag dito. The word na increase. Tawag dito. Bahala kang sumalo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In spite, tinatawag dito na may ganyan, tawag dito. So, ito si Levi, tinawag sa akin na walang trabaho. Ba't ka mag-aalala kung tapat ka kay Lord? Sabi sa kanya, tawag dito. Basta tapat ka kay Lord, di mawalan si Lord. Ngayon, may trabaho na. Tawag dito. Parang may bakasyon na ilang linggo. Tawag dito. Ito, sabi ko nga sa inyo, tinan mo, mayroon pang increase sa inyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Ito, surprise sa inyo, Lord, to Ako, sabi ko nga, Lord, tuloy mo naman ng Diyos. Tinan mo, hindi ko alam, parang gagawin ni Lord sa inyo to. Merong, sabihin natin, merong, anong nangyayari dyan? Meron pa bibigyan Lord sa sasakyan dyan. Dito. No? Meron ka pa, may sasakyan pa nakalaan si Lord sa iyo. Tandaan mo yan, Dito. Sasalo ka lang. Dito. No? Trabaho mo, sumalo lang. Dito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. Hindi ko alam kung kanino to. Hindi ko alam pa paano bibigyan ni Lord to. Nakita ko ng mga blessing na financial na tinatawag dito. Itong financial na ito, hindi ito pera na tinatawag dito, kundi parang galing sa bangko, yung ano ba, may papel na naka sa bangko, tawag dito, na galing sa bangko, parang gano'n yung ano. Hindi yung papel na ano, basta, ano to, pero ito na parang paldo, tawag dito. So, ay, bahala si Lord sa inyo dyan, tawag dito. O sana mahanda radeye ramakondo rokunda makanda handa radeye. Ora mohondo rokunda mahanda radeye. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Sabi ni Lord, ito magminister sa inyo. Meron ba akong sinalita na di ko ginawa? Meron ba akong sa panukala na di ko tinupad? Parang yung Numbers 23:19. Yung salita ng Diyos, kung ano sabihin niya, tawag dito, sasalo ka na, wala ka rin po naman, sasalo ka na, tawag dito. No? O sana mamamahanda radeye ramakondo rokunda mahanda. Nangako ang Diyos, tandaan niyo, nangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa inyo, may pangako ang Diyos sa inyo. Ang sabi ng Bible, Matthew 24, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng pestilence, magkakaroon ng pamin, magkakaroon ng lindol, pasimula pa na, pero di pa katapusan, sabi ni Lord. Di pa end. Di pa end. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nation. Doon pa lang, and the end will come. Hindi pa napapangalan lahat. Dito. So hindi pa, kaya si Lord di pa tapos. Meron pang pangako, at yung pangako na wala kang gagawin kundi angkinin mo. Lord, sinabi mo yan. Sinabi mo sa akin yan. Ako ginaganon ko si Lord, sinabi mo sa akin, Lord, yan. Binabalik ko lang po sa iyo, Panginoon. Dito. Kaya kung mag-aalala ka sa buhay, mag-rejoice ka. Sabi ni Pablo, rejoice in the Lord, or said, rejoice. Sabi ni Pablo. Dito. Ano sabi ng Bible sa Roma 4:17? For the kingdom of God is not eating and drinking. Sabi ng Bible, dito, but peace and joy in the Holy Ghost. Hallelujah. Yun yung kasi totoo may ugang parang warning. Totoo meron ganyan, tao dito. Pero Lord, sabi mo, babalik mo kay Lord. Yun ang sinabi mo, Lord. Kaya dapat meron kang sound mind.
Yung First Timothy nga rin tawag dito hindi kita binigyan ng espiritu ng takot, ng timid, kundi love and sound mind. Ano man dinig mo, tawag dito. Hallelujah. Ang dapat nadidinig mo, yung trumpeta galing kay Lord. Ang dapat nadidinig mo, yung word of God na sinasalita ng Lord. Hallelujah sa inyo ngayon. At kung marunong kang kumuha, marunong kang masiba ka sa pagkuha, papatulang ka ng Diyos dyan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamahanda, Radei, Ramakonda, Rokunda, Makanda. Thank you, Father. Glory to your name. Hallelujah. Amen. Ako, nag-communion ako kanina. Ngayon, hindi na ako sasama sa communion sa inyo. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay, pagpaparat, pag-ingat, gabay, proteksyon. Hallelujah. Still is I am the Lord that healeth thee. Amen. Meron siya pa ako sa atin. Amen. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa buhay po ni Tatay Bishop. Amen. Okay, let's pray po natin si Tatay Bishop, no? Para po sa sitwasyon, lalo sa Pilipinas. Marami po siyang mga naka-schedule na gawain, mga conference. At, Pakilakas mo, hindi ko madinig. Hello. Yan po, Ayun. Bishop. Ayan. Lakas na po. Ayan po, sabi ko po, patuloy po namin kayong ipag-pray dahil marami pong gawain dyan na naka-schedule po sa inyo. Yung protection ni Lord tsaka guidance ni Lord. And let's continue pray for Tatay Bishop, yung sitwasyon ngayon. Kung makakapunta siya rito next month. Let's pray. Let's keep on praying. Let's pray po. Pag-pray natin po si Tatay Bishop. Let's lay our hands Amen. towards Him. Father God, we thank you, Lord, for your word na na-receive po namin, O Lord. Truly indeed, ang panghahawakan po namin, O God, ay yung salita mo na siyang nagpapatibay sa aming pananampalataya. Amen. Salamat po, Lord. Truly indeed, Lord, hindi mo binigay yung fear, yung worry, kundi yung power and a sound mind. Yung po binigay mo sa amin, O Lord. Salamat Amen. po sa ginamit mo si Tatay Bishop, O Lord, na na-encourage po kami, Lord, and we receive and we claim by faith lahat po ng na-release at inuro sa amin, O God. Salamat, patuloy yung pag-ingatan si Tatay Bishop, maging po si Pastora Bochi, ang kanilang ministry. Continue to bless them. Lord, give them, Lord, continuous wisdom and fresh revelation. And Lord, good health, O Lord. Lalo na po sa mga Amen. pupuntahan po nila, Lord, na magmi-minister sila. Salamat po. We give you praise. We give you glory. We ask this by faith. In Jesus' name. Amen. 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 Shalom. Praise Shalom. God. Shalom. God bless po. Maraming po Amen. salamat. Bye-bye. Okay, pwede po natin na ipamigay yung ating elements and let's partake the breaking of bread. Amen. Every bless po. Hallelujah. Let's seal po, no, yung mga na-receive po natin. So, na-encourage po ba tayo? Amen. So, yun po yung magpapalalahanan po tayo. Yan. Ibigay pa po yung iba. Pray natin pa yung iba. Wala pa yung nasa likod eh. Praise God. Yung mga nasa online, praise God. Kahit po nasa online kayo.